Tingnan natin ang speech ni VP Sara. Matindi itong speech ni VP Sara, ha? Pakinggan nating mabuti. Namahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Ayan, masakit yan, ha? Ayoko pong mabuksan yung mga namatayan dito ng anak. But definitely, alam ko masakit yan. No? Yung hindi normal na nangyayari na ang nanay ang maglilibing sa anak or ang tatay ang maglilibing sa anak. Ang masakit dito, namatay dahil sa kagagawa ng NPA. Masakit tingnan po na yung anak mo hindi makahinga dahil nalulunod sa sarili niyang dugo. Yan po ang sinabi ni VP Sara sa kadahilanan ng NPA. Matindi ito. Kaya ako, may mga bagay ako na hindi ko gusto kay VP Sara. Pero malaki ang tiwala ko sa mga Duterte. Hindi lang sa tatay, pati dito kay VP Sara. Kaya sa akin, pag tama, sasabihin ko. At may tiwala ako kay VP Sara pagdating sa paglaban sa mga NPA, sa mga makakaliwa. Kaya nga hindi ako nagugulat sa mga bira sa kanya. Dahil matindi talaga ang kinalaban niyan. At hindi naman sila papayag nang hahayaan lang si Sara. Target talaga siya dyan eh. Target siya talaga ng mga NPA, ng mga makakaliwa. Ngayon, ilang anak pa ba ang mamamatay? Ang tagal na po ng problema natin sa NPA. Tanong ko po sa inyo, uunahin pa ba natin ang pag-asikaso sa pagpasok ng ICC kesa tututukan nyo yung nangyayaring mga terorista rito sa atin? Yang mga NPA, CPP, NDF. Kailan kayo tatayo? Nakakaano to, masakit ito. Kayo, dapat lahat kayo mga politiko, mag-offer kayo ng statement, official statement. Kayo mga party list, kondinahin nyo ang NPA. Kayo Makabayan Black, kondinahin ninyo ang NPA. Kaya nyo? Tandaan po natin, ang namatay, ang pagsabog dyan sa Marawi ay sa gitna ng misa. Tingnan nyo yung pagbabastos nun. Yung pagsabog dyan, ang patay, private citizens, hindi po sundalo. Walang armas. Anong klaseng katrayduran yan? Papatay kayo ng walang armas. Bakit hindi nyo kondinahin? Ang bilis ninyo kumundina pagdating sa mga Duterte. Ang bilis ninyo kumundina pagdating sa ICC. Ang bilis ninyo kumundina pagdating sa confidential funds. Ngayon, asa ng pangkundina nyo sa mga NPA? Mga piste kayo. Diba? Tapos, kinakandong pa nyo. Para saan? Personal agenda?
Hindi kayo bobo. Alam nyo kung sino-sino yan. Kundinahin nyo rin. Mga animal kayo. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Ayan. Sino ba? Sino? Sino nangingidnap? Sinong kumukuha ng mga kabataan papunta sa bundok? Sino ang may kaso niyan? Di, ako nagtatanong lang. Siguro naman hindi masama magtanong. Sino may kaso ng kidnapping? Dinadala sa bundok? Hindi po biro ha. Hindi po biro na yung anak ninyo bit-bitin sa bundok. Kasi binibiro-biro natin tong mga to eh. Ha? Alam nyo, pag kayo nakipaglaro sa apoy, for sure, you will get burned. Masusunog kayo. Sooner or later, maaring hindi ngayon. Nakikikuntsaba kayo sa mga ganyan. Hindi ngayon. Pero tandaan nyo, ako, malaki ang tiwala ko. Hindi tulog ang Diyos. Babalik sa inyo yan. Babalik yan. Pag hindi kayo nanindigan dyan, mga animal kayo. Ang bilis ninyo kumundina ng ibang tao. Pag ganitong lantaran, ang kasamaan, hindi nyo makundina. Tagalasa ng statement nyo. Peste kayo. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga Kaya sinabi ni PRRD, hindi niya inuutusan ng sundalo. Pero galit yung mga yan. Ilan sa kanilang hanay, ilang sa kanilang mga kaibigan, kapwa sundalo, kapwa pulis, pinatay na nitong mga ito. Kaya nakamasid yan. Naalala ko sinabi sa gikan sa masa ni PRRD. Nakamasid yan. At alam nila, according to PRRD, sino sa Kongreso ang nakikipaglaro at sumusuporta dito at nakikipagkuntsaba dito sa mga taga-suporta na congressman o party list sa mga NPA. Alam mo, nabanggit kasi inilive natin dito si Attorney Topacio at nabanggit niya yung nilabas nilang sa Netflix yung Mama Sapano. Mama Sapano ba yun? Kakapanood ko lang, biglang nangyari ito. Alalahanin nyo yun. Kawawa yung mga pulis natin doon. Naiwan sa ere. Humihingi ng saklolo. Iniwan nyo sa ere, mga peste kayo. Komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Isa pa ito,
Yung NTF, LCAC na yan. Hindi ko alam bakit pa kinokontra yan. Yan nga ang napaka-epektibo para lumaban sa mga extremist, sa mga terorista. Ewan ko. Bakit ang inaasikaso ninyo ay yung pagbabansag ninyo ng terorista kay Tebes? Ang dami na pong nagawa nitong mga NPA, etc., etc. Bakit hindi sila ang hanapin ninyo? Yung talagang may history ng terrorism sa Pilipinas. Bakit sinausawan natin ng politika itong pagbansag kay Tebes ng terorista? Ang layo nyo sa putukan. Ang daming terorista sa Pilipinas. Kaka-focus nyo kay ICC, kaka-focus nyo sa sirain ng Duterte, kaka-focus nyo gawing terorista si Tebes, nalusutan kayo ng totoong terorista. Lisel Mabi, maraming salamat po, nagpa-member. Thank you po sa kusang loob. Kasi tayo, ang focus natin sa politika eh. No, gamitin nyo yung power nyo ngayon. Gamitin nyo yung galing ninyo. Gamitin ninyo kung paano kukundinahin to, paano nyo pag-uusapan to. Kung sino-sino ang tinerorista ninyo. Yung totoo. You are clueless. Kaya kayo nalusutan. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Ito, first time. First time, simula nabuo nila ang unit team, first time ni VP Sara, in-address si Marcos na mali ang kanyang ginawa. And this is big time. Ito na ba ay tuluyan ng paghihiwalay? And I'm sure sasawsawan ito ng mga dilawang laos. Sasawsawan nila, ito mga vloggers ng dilaw, sasawsawan na naman nila yan. Ingat-ingat po tayo. Let's stick with the issue. The issue dito ay yung mga terorista na binabanggit ni Sara, NPA, etc., CPP, NPA, et al., iba pa. Yun yung binabanggit ni Sara, doon tayo mag-focus. So kung kayo ay nakikisawsaw lang dito na dilaw, wag po. Kasi baka instead na sawsawan nyo ito, na tas pag-aawayin ang ibang tao, bakit hindi nyo muna tanungin? Ito, talong lang. Bakit di nyo tanungin? Sino sa hanay nyong dilaw ang nakikipaglaro sa demonyo? Gaya ng sabi ni Sara, sino sa hanay ninyong dilaw ang nakikipaglaro sa mga terorista? Bago kayo sumausaw at bago kayo magtali-talinuhan, bago kayo magbanggit ng human rights, kawawa naman yung mga naapi, kawawa yung mga sino sa inyo ang nakikisabwat sa mga NPA na marami nang napatay? Tanungin nyo muna yung hanay ninyo. Maraming salamat, Tita Liza, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ang mga kumakalaban sa mga Duterte, sila rin ang sumusuporta sa mga terorista. Sakto! Sabi ni Tita Liza yan, ha? At yung opinion niya is as good as my opinion. Wala kayong pakialam doon. Hindi. Baka sabihin nyo, hindi, mali. Fake news, hindi. Opinion ko yun.
Sabi ni Mary Grace, dami ng dilawan ang sumasawsaw sa ex. Kaya nga eh. Sasawsawan nila yan. Anong gagawin nila? Aalisin nila sa issue. Kaya mag-iingat kayo. Yes, posible nga na itong sasabihin ni Sarah ay posibleng talagang ito ay magiging posibleng literal na pagkakahiwalay. Although meron na talagang matinding lama, posibleng ito na ang simula ng talagang literal. Pero hindi yun ang issue. Ang issue dito yung mga terorista. Okay? So dilaw, bago kayo makisawsaw, tingnan nyo muna yung bakuran ninyo. Bago kayo magsisisigaw ng human rights, bago kayo magsisisigaw ng katarungan, tingnan nyo muna yung bakuran ninyo. Baka may nakasuporta sa terorista na marami nang napatay na inosente at private citizens, hindi sundalo. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Diniretso na dito ni Sarah si BBM. And let's wait. So far, yung pagsasalita naman ni Sarah ay maayos pa rin. Again, she's submitting to authority. Hindi niya binabasto si Marcos. Pinaalahanan niya lang. One thing, kasi dito sa sinabi ni Sarah, she knows what she's talking about. May authority po siya pagdating sa kumalaban dito sa mga terorista, itong mga makakaliwang ito. Huwag po natin kakalimutan, PRRD and even Sara and even the Dutertes, may otoridad po silang magsalita. Dahil alam nila, may resibo sila at totoong nakikipaglaban sila dyan. Hindi katulad ng ibang politiko na sa harap, sasabihin, kinukondina. Pero sa likod, nangingidnap ng mga bata para dalhin sa bundok. Yung iba, hindi nga nangingidnap, pumopondo, binibigyan ng pondo itong mga grupong ito. Again, let me state this. May authority si Sarah magsalita dahil may resibo siya pagdating sa paglaban sa mga teroristang yan. And I think we should listen. Huwag po tayo magdunong-dunungan pagdating dito. Sana dun sa mga kukontra kay Sarah. Eto lang kaya ikaw ay vlogger, kaya ikaw ay politiko, kaya ikaw ay commentator, kaya sino ka pa. Again, hindi ko kinakampihan si Sarah. Meron siyang ginawa na hindi ko gusto. But this time, may authority si Sarah. At bago ka kumontra, you make sure may resibo ka. May resibo ka na kumalaban ka na sa mga makakaliwa o terorista. Kung wala ka pang napapatunayan, kay vlogger ka, kay reporter ka, makinig tayo sa suggestion ng may experience na nakagawa na. Para hindi tayo magmukhang dunong-dunungan. Makinig tayo sa Duterte. Sila ang may karapatan dito. Sila ang may totoong resibo. Tingnan nyo mabuti. Ilan sa inyo ang magdudunong-dunungan na gumawa ng bahay? Wala ka namang nagagawa pang bahay. Kaya bago sumausaw kayo mga dilawan ek-ek,
let's stick to the issue. Kondinahin ang kalaban na terorista. At tinuturo ni Sara kung paano. Huwag tayong magmagaling, ha? Kung kayo andyan sa bahay nyo na naka-aircon, may isang terorista, wala kang nakakalaban. Hindi, ang hirap dito sa mga ang hilig maggaling-galingan eh. Kaya nga nagsalita siguro si Sara ng ganyan. May gali, hindi lang niya diniin. Ako magdidiin para sa inyo. Alam ko, sinasabi ko. Tagal na namin kinakalaban yan. Nilinis namin ng Davao. Dahil dyan. Again, di ko kinakampihan si Sara. Pero this time, sapul eh. Tama siya dyan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Ganda pa ng pagkasabi niya, ang amo pa, no? Hindi siya attack mode, hindi siya nakikiusap pa. Sa mga politiko, please lang. Makinig kayo. Lalo kung kayo nasa syudad, wala kayong kaalam-alam sa mga terorista. And I'm waiting. I'm waiting for the official statement coming from the Congress. I'm waiting for the official statement coming from Makabayan Block. Sige, yun ang isigaw ninyo. Na kayo mga kababayan ko. Ang dami nilang statement na binibitawan. Isigaw nyo yan. Bigyan nyo kami ng statement nyo. Speaker, Congress, Senate, Makabayan Block, anong statement nyo rito? Anong take nyo sa nangyari? Narinig ko nga to, Jose Bautista, sabi niya, asawa ng kapatid ni De Lima, ang asawa ni Joma Siso. Nabanggit po ito, napanood ko sa yung isa sa ng SMNI. But hindi nila sure. Basta ang apelyido daw ay De Lima. Pero hindi ko rin sure. So ayokong husgahan, hindi ko pa alam.